In-adjust na rin, tinignan namin kasi nga nakita namin iba-ibang bansa, iba-iba palang klase ng ID. Good news sa mga pauwi sa Pilipinas at magbabalik sa abroad. Inaksyonan na ng Department of Migrant Workers ang hiling ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos na gawing libre ang OAC ng mga overseas Filipino workers. Naglabas po ng public advisory ang Departamento ng Migrant Workers ni Secretary Susan Tocho Ople sa pangunguna ng ating DMW Officer in Charge Office of the Secretary, Bernard Olalia, na simula July 29 hanggang katapusan ng Agosto, ang OAC na tradisyonal yung papel ay libre nyo na pong makukuha sa Philippine Overseas Employment Administration o Embassy. Ibig sabihin, wala na kayong babayaran mga kababayan. Nakasaad dito sa memorandum, the issuance of all forms of Overseas Employment Certificate OEC for rehires or balik manggagawa shall be free of charge effective July 29, 2023. Paalala na rin po mga kababayan, baka meron pa hindi nakakaalam nito para di na po kayo magtatanong, ang OEC na traditional ay valid lamang ito sa loob ng 60 days kaya kumuha lamang kayo ng OEC kapag malapit na ang balik niyo sa abroad. Much better po sa Pilipinas kayo kumuha ng inyong OEC. Dagdag paalala na rin po mga kababayan, sa darating na September ipapatupad na ang OFW Pass. Kaya para sa mga manggagawa na pauwi sa Pilipinas, maaari na po kayong magrehistro sa onlineservice.dmw.gov.ph. Kailangan nakapagrehistro kayo dito mga kababayan para makakuha kayo ng e-registration at para makapag-login kayo sa DMW app dahil ang password at email na ginagamit ninyo sa pag-register sa online service dmw.gov.ph ay iyon po ang gagamitin ninyo sa DMW app para makakuha kayo ng OFW Pass na gagamitin ninyo palabas ng Pilipinas. Kapag natapos na ang pilot test run, paniguradong makakakuha na kayo ng OFW Pass sa DMW application. Kaya mag-download na po kayo mga kababayan ng DMW app sa Play Store or Apple Store. Kung meron na kayo nitong DMW app, i-update nyo lamang po. Dahil sa ngayon po ay patuloy pa rin ang pilot test run ng DMW app. Nire-repaso pa rin nila ito alinsunod sa pinakaangkop na teknolohiya para sa mas mabilis at may ayos ang paggamit ng OFW Pass ng mga OFWs. Sa ngayon ay kasalukuyang isinasagawa ang pilot test run sa mga bansang ito: Saudi Arabia, United Arab Emirates, Singapore, Hong Kong, Malaysia, Qatar, Oman, Taiwan, Japan at United Kingdom. Mahigpit pong pinaalalahanan naman ng Department of Migrant Workers na iwasan po ninyong mga kababayan magpatulong sa mga fixer o yung mga nag-aalok ng tulong para magamit ang mobile app at mairehistro kayo sa OFW Pass dahil bawal daw po iyon ayon sa DMW. Malalaman daw ng sistema nila kung may faking dokumento na isinumite at kung may fixer na umayo sa account ng isang OFW. Kaya dapat kayo mismo ang gumawa ng account ninyong mga kababayan. Meron naman yan sa YouTube at Facebook. May mga guide na madali lang sundan para siguradong secure ang inyong mga dokumento. Para sa buong impormasyon at detalye, atin pong pakinggan ang buong video para malaman po natin kung ano-ano ang mga dapat natin gawin nang magkaroon po tayo ng tamang gabay at kaalaman mula mismo kay Yusek Maria Antoinette Velasco Alones ng Department of Migrant Workers. Ngayon po, yung OFW Pass, 2 taon ng validity or depende po sa duration ng inyong kontrata. Kung ang kontrata mo ay 3 taon, hindi 3 taon na valid yung OFW Pass. Ito pong OFW Pass ay nasa cellphone na po natin, digital form na sa mobile. So, pero pwede nyo rin pong i-print kung mas gusto pa rin nyo na may dala-dala kayong kopya noon. Hindi na po yung katulad nung dati na napakaraming requirements. Ngayon po ito, pag verified na po yung inyong kontrata, susundan nyo lang yung mga prompt doon sa app, ma-generate nyo na po yung inyong QR code na ngayon po ay nire-recognize naman po ng Bureau of Immigration dahil meron na rin po kaming Memorandum of Understanding sa kanila. So, wag ho kayong parang nag-aalala kayo na baka hindi naman alam ng behind tapos ma-offload na naman kami, di naman yan. So, alam po nila, kasama nga po namin si Commissioner Norman nung nag-launch po sa Malacanang noong July 21 nito. Ngayon lang po kung Roan, ito po ay pinapilot sa 10 bansa. Ito po yung mga medyo mas marami tayong OFWs. Siyempre po sa KSA, sa UAE, Hong Kong, Singapore, Malaysia, yun pong marami talagang OFWs. So, ngayon po, day 8, marami pong mga medyo konting problema na inaayos. Maganda rin po, nakakapag-feedback po yung mga OFWs natin. Ito po, hanggat valid ang kontrata ninyo, nakatie up po siya sa validity ng contract. At
nasimplihan po ang mga requirements para hindi na nga po kayo na, Diyos ko, magbabakasyon kayo tapos yung ginugugol yung panahon habang nagbabakasyon ay kumukuha kayo ng mga clearance, mga opo, yung mga ganon. So, ayaw na po ni Sectuts ng ganon at si Pangulo rin po ay yun din po ang instruction sa amin. Dito po sa OFW Pass, how do we shorten the process ng verification? Actually po, Kong, yun po yung una namin inayos sa BMW na hindi lang po napagtuunan ng attention. Quiet ginawa namin. Mandatory na po ngayon, online na po lahat ng verification ng contract. Tapos dati po, 3 buwan yan, Kong. Nung dati. Pero ngayon po, actually po, yung nakakatuwa, yung may contingent po kayo sa lower house na nagsipunta sa mga MWOs. Nakita po nila doon na, ay, meron na pala kahit 1 day, mas may mga MWO, 1 day ang contract verification. Kasi na-realize po din nila, ay bakit mo pa paaabutin doon sa 7 days o kaya ay 2 weeks na ganun din naman, magpapatong-patong yung mga papel. Eh di, gawin mo na ng isang araw. So yun po kung ang inuna namin na, ano po, iksian yun para, yun din na po nag-aalala, di ba? So basically, Yusek, i-upload lang po nila yung kanilang kontrata. Opo, dito sa app online na ito and mabe-verify na po. Hindi na po nila kailangan ng personal appearance nun sa mga MW office po natin abroad. Opo, hindi na po. Pero kung napansin, makita rin po namin yan, marami tayong kababayan na medyo hindi tech savvy. Ninenervous sila sa technology. Kaya bukas pa rin po yung mga MWOs, yung mga nagsisipunta po sa opisina namin. At meron po tayong team na nag-a-assist po. In fact, nakapag-enlist din po tayo ng mga volunteers na nag-a-assist po sa kanila kung sila ay hindi nila alam yung sunod-sunod. Kahit tayo kung, di ba, nung nakita mo sa mga airport na meron ng mga kiosk, isiscan mo yung passport mo, di ba nakaka-nervous din ako, ay baka mali, baka ganyan. So may mga ganun din po sila, kaya tinutulungan po natin. Oh, yun lang po. Maraming salamat. Yusek, idagdagan ko lang. So, kanina, sinabi niyo po, no, mga 1 day lang, pwede na talagang ma-claim kaagad yung OFW Pass? Actually po, right there and then, pag kumpleto na po yung kanilang requirements, tapos nag-online, within the hour, kaya po nilang kunin. Ma'am, para din sa paghahanda, dahil alam natin may mga kababayan din tayo na ayan na ang direksyon nila, nag-a-apply. Ano po yung mga documents na hinihingi nila? Dahil sabi niyo, pinakonti na ang dokumentong ito. Opo. Ano po yan? Actually po ngayon, sa OFW Pass, ang kailangan lang hawak nila yung copy ng passport nila. Kasi biometric page, isa-scan lang po yun. Tapos yan, yung ID, ayan, naka-flash po sa inyo, no? May valid ID lang sila, o kaya residence permit. Tapos, in-adjust na rin, tinignan namin kasi nga nakita namin, iba-ibang bansa, iba-iba palang klase ng ID. So, yun po, nire-recognize ng sistema. So, yun lang po bale, yung kanilang passport copy at yung may kaakibat pong isang ID na nagpapatunay na sila po yun para nababalidate lang po yung mga detalye rin po dun sa passport. So ayun lang po mga kababayan, hanggang dito na lamang po at mag-ingat po kayo palagi.